Bagay na dapat meron ka sa bahay bago pa sumapit ang 2026. Ito po ay para sa mga biglaang suwerte o yung tinatawag natin na windfall. Nagdudulot po yan ng biglaang pagyaman kapag na-activate ninyo at nakuha ninyo yung good luck energies na dulot niyan. Ang 12 animal signs po ay mayroong windfall taon-taon. Kinakailangang i-activate yan. Ang iba po, binabantayan nilang maigi kung kailan tatapat ang windfall at ina-activate nila para makapture nila yung good luck energies na dulot po ng mga swerteng pagkakataon dahil bigla ang pagyaman ang naidudulot niyan. May mga tao po na kahit wala silang ginagawa, bigla silang yumaman. Maaari pong na-activate nila nang hindi sinasadya ang kanilang windfall o may tao na nakapag-activate nito nang hindi rin sinasadya. Ngunit po, bibihira ang ganyang pagkakataon sapagkat kinakailangan po i-activate mo ang windfall taon-taon para makuha mo yung good luck energies. Kasi kapag na-activate mo ng tama at nakuha mo yung good luck energies niyan, bigla ang pagyaman po ang naidudulot niyan. Kaya't ang iba, binabantayan po nila yan taon-taon. Pwede po natin i-activate yung windfall natin sa pamamagitan ng iba't ibang bagay. Gagawa po tayo ngayon ng ritual para po ma-activate natin yung windfall na meron tayo para sa susunod na taon. Para din po ito doon sa nag-comment, paano i-activate? Ma'am, ito, pwede mo itong gawin. Ritual po para ma-activate ang mga swerteng pagkakataon sa 2026. Maghanda ka po ng golden photos, Pachira aquatica o kung anumang uri ng money plant na meron ka. Sunod, maghanda ka ng 3 coins o 5 coins. Pwede rin gumamit ng Chinese coins kung meron ka. Sunod, kinakailangan po i-cleansing ang tahanan. Pwedeng pausukan mo muna ng insenso bago mo gawin ang ritual. Sunod, hugasan mo po yung kamay mo ng may konting asin. Kumuha ka ng pinch of salt at hugasan mo yung kamay mo ng may konting asin bago mo hawakan yung coins. Magmamanifest ka po sa coins. Kailangan po ang pagmamanifest sa coins na ilalagay ninyo sa money plant specific po at siguraduhin ninyo na yan talaga ang gusto ninyo. Ilalagay mo po yan sa money plant. Ang money plant po ay may buhay. Kaya't kinakailangan yung sinseridad kapag nagmamanifest po kayo. Kasi natutupad po kung ano yung minamanifest ng tao, lalo na kung ito ay name-meditate niya. Halimbawa po ng pagmamanifest, kailangan po specific. Pwede pong ganito, money comes to me easily. Pwede pong ganun ang pagmamanifest bago ninyo ilagay yung coins doon sa paso ng inyong money plant at tatabunan po ninyo yan ng konting lupa. Ngayon po, kung yung paso ninyo, yung paso ng money plant ninyo ay fire colors na, halimbawa yan ay red, yan ay maroon, or yan ay orange, pwedeng hindi nyo natalian yan ng red ribbon. Ngayon, kung hindi ganyan ang kulay, talian nyo po ng red ribbon. Pagkatapos po, ilalagay ang money plant na yan sa southeast area. Pwede rin ibase sa personal wealth area ninyo. Ngayon, kung hindi nyo alam yung personal wealth area ninyo, ilagay nyo na lang yan sa southeast area. Pwede rin naman na pagpasok mo sa pinto, kaliwang bahagi po, yung pinakadulong bahagi sa kaliwa, pwedeng doon mo ilagay. Kung hindi mo alam kung nasaan yung wealth area mo, or kung hindi po pwede yung southeast area.
Sunod po na gagawin, kumuha ka ng dilaw na papel. Isulat mo lahat ng hiling mo dyan sa dilaw na papel at ilalagay mo rin po doon sa halaman or money plant na ginamit mo. Tatabunan mo rin ng konting lupa. Lalagay mo po lahat ng hiling mo at tatabunan mo ng konting lupa. Kinakailangan po pag-ingatan yung halaman na ginamit natin sa ritual na hindi siya malalanta. Ngayon, kung magkaroon ng pangyayari na nalanta yung ginamit mo sa ritual, palitan mo kaagad. Ulitin mo lang kung ano yung ritual na ginawa natin. I-cleansing mo muna at huwag mo nang ilagay sa kung saan mo siya inilagay. Ilipat mo siya sa ibang area. I-cleansing po yung tahanan ulit. Pausukan lang naman ng insenso yan, pwede na. At ilipat mo na yung panibagong binili mo kung sakaling nalanta yung ginawa mo. Ilipat mo ng ibang area. Huwag na doon sa area na nalanta siya. Ang gawin mo sa area na pinaglagyan mo na nalanta, yung ginawa mo ng ritual, palitan mo ng ibang halaman. Protective plants po, pwedeng gumamit ng oregano. Pwede gumamit ng basil. Ngayon, kung walang sikat ng araw yung pinaglagyan mo, lagyan mo ng konting asin. Ilagay mo sa maliit na mangkok. Makikita mo pag nanigas ka agad yung asin, may energies dyan. Lagyan mo ulit, itapon mo yung nanigas hanggang sa hindi na siya manigas. Okay? So, isang uri po kasi ng pamamaraan na kapag nalalanta yung halaman na ginagamit sa ritual, binabantayan kung saang area siya nilagay bago siya nalanta at yung area po nilalagyan ng asin. Maliit na lalagyan, lalagay ng asin. Nanigas yung asin, itatapon. Maglalagay ulit kapag nanigas, itatapon hanggang sa hindi na siya manigas. Kasi kapag hindi na siya tumigas ng ganong kabilis, ibig sabihin, naalis na kung ano man yung stagnant energies na maaaring nandyan. So, meron pong mga pamamaraan para po maalis yung stagnant energies sa loob ng area ninyo kasi yan yung nagiging dahilan kaya hindi nagkakaroon ng good luck energies. At mas madalas pa yung struggle kapag may inauspicious energies sa area or stagnant energies na nananahan dyan sa area ninyo. Bagay po na huwag mong gagawin. Sa tuwing gagawa ka ng ritual, huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang mga good luck ritual na ginagawa mo. Lalo na kung yan ay nagawa mo na. Mayroon pong katawagan para dyan. Yung good luck energies mo, sineshare mo doon sa taong kausap mo. Pero kung siya ay kaanak mo, okay lang po. Umiikot lang sa inyo ang wealth energies ninyo dahil kayo ay magkakamag-anak. Pero kung siya ay ibang tao, maaaring makuha niya yung wealth energies na nasa iyo at yung ginawa mo na ritual, wala nang misa yun. Kaya huwag mo pong sasabihin kung nais mo na i-share sa kanya yung good luck ritual na nakita mo, pwedeng ituro mo sa kanya kung saan mo yun nakita. Pero huwag ikaw ang mag-demo sa kanya ng bawat bagay. Nire-risk mo na dito yung good luck energies mo. Pwede pong ituro yung mga bagay-bagay na nagdudulot ng good luck energies, pero huwag mo talagang ipapakita yung proseso. Depende na lang po sa kung anong klaseng ritual ang ginagawa mo dahil meron namang mga ritual na pwede mong ipakita. Pero meron ding hindi. Mas maigi na pag-ingatan natin ang good luck energies na meron tayo. Dahil kapag yan ay nawala, maaaring magdulot ito ng hindi maganda sa mga wealth energies na meron tayo. So ito po ay para maproteksyonan mo yung wealth energies na inaakit mo. Kaya ilan lamang po sa mga ritual na po pwede ninyong gawin para ma-activate po yung wind pool o yung mga swerteng pagkakataon. Pwede kang maglagay o gumamit ng lucky charms. Pwedeng yan ang ilagay mo sa tahanan mo para ma-capture nito or ma-activate nito yung swerteng pagkakataon na para sa'yo. Meron po tayo sa baba, may mga products tayo dyan, iba't ibang uri ng lucky charms. Crystal po, pwedeng ilagay sa living room ng tahanan ninyo
umaakit din po yan ng windfall. Ganon din po yung mga pangsabit sa pinto or sa bintana, umaakit din po yan ng swerteng pagkakataon o yung windfall para sa atin or activator din po yan. So, pwede kayo mamili dyan sa products. Yung mga bumili po ng products dito, pwede nyo nga i-post yung binili ninyo sa community natin dito sa YouTube. At kung may tanong po kayo sa nabili ninyo, pwede din po ninyong i-comment yan para masagot ko po kapag nakita ko. At para po sa comment ni ma'am, siya po ay Year of the Pig. Ano ang pwede niyang gawin para sa 2026? Hindi siya malasin. Ang Year of the Pig po ay mayroon pong wealth energies para sa 2026. Meron din po itong mga helpful people, yung mga may influensyang tao na pwedeng tumulong sa'yo para sa iyong career or para po sa mga good luck energies mo para sa susunod na taon. Kinakailangan po bantayan ang health po ang kinakailangan bantayan sa 2026. Ako pwedeng makaapekto ito sa wealth energies mo sa susunod na taon. At para po doon sa ibang nag-comment, kung ano yung mga swerteng kulay para sa kanila, mag-join po kayo sa group para matalakay natin kung ano yung mga swerteng kulay na para sa inyo. At sa lahat po ng gustong mag-send ng kanilang 50 pesos na super thanks, yan po ay welcome at thank you in advance po mga madam.